Hello, Barda fans! Mr. David Licauco. Abay, may confession patungkol sa paghingi ng sorry nito kay Miss Sanya Lopez. At ano nga, isa sa mga ganap nitong si Mr. David Licauco. Kasi sabi po, dito sa Pilipinas, ang Semana Santa ay isang mahalagang panahon para sa mga Pilipino, hindi lamang bilang isang reliyosong pagdiriwang, kundi bilang pagkakataon na magnilay, magpahinga at maglaan ng oras para sa pamilya. Sa panahon ito, binahagi ng ilang kapuso star ang kanilang mga plano, kabilang sina Ding Dong Dantes, Barbie Fortesa, and David Licauco. Si Barbie po ay kilala bilang kapuso primetime princess, ay nagplano na gamitin ang Semana Santa bilang pagkakataon para sa pagpapahinga at pagninilay. Ayon sa ulat sa Gemini Network, nais siyang magyaan ng oras para sa sarili at sa pamilya, malayo sa abala ng showbiz, sa kanyang mga kamakailang proyekto tulad ng Pulang Araw, Maria Clara at Ibarba. Si Barbie ay patuloy na nagpapakita ng husay sa pag-arte at dedikasyon sa kanyang craft. Samantalang si Mr. David Licauco naman ay namataan din na nasa isang parang resort or isang province kung saan doon po siya nag-spend ng kanyang Holy Week. So, parang ini-enjoy kasi ni Miss Barbie Fortesa kasi ngayon yung kanyang bagong bahay, diba? Kaya talagang mas minabuti niya na magstay, parang housecation. Ayun. So, yun yung kanyang vacation for today's video. So, this time, let's talk about naman Mr. David Licauco. Bakit nga ba nang hingi ng sorry or apology itong si Mr. David Licauco dito po kay Miss Sanya Lopez? Kasi sa isang interview po, ay talagang inamin po ni Mr. David Licauco na personal siyang nag-apology dito kay Miss Sanya Lopez. David Licauco humingi ng paumanhin kay Sanya Lopez dahil sa bashing ng fans. Kamakailan, ibinahagi ni David Licauco sa kanyang panayam sa programang Fast Talk with Boy Abunda na humingi siya ng paumanhin kay Sanya Lopez matapos itong makatanggap ng pambabatikos mula sa ilang fans nang sila ay parehan sa pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan. Ayon kay David, bagamat hindi apektado si Sanya sa mga negatibong komento, naramdaman niyang kailangan niyang humingi ng tawad bilang respeto sa kanyang kapareha. Sinabi niya, sorry if like baka may magbabash sa'yo because of us, because of me, dahil partner tayo dito. Tinawanan lamang ito ni Sanya na nagpapakita ng kanyang profesionalismo at pangunawa sa sitwasyon. Ngunit sa kabila ng mga batikos, ipinakita ni Sanya sa kanyang katatagan at profesionalismo. Ayon kay David, hindi gaanong apektado si Sanya sa mga negatibong komento at tinanggap niya ang sitwasyon bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang artista. So, ang Samahan ng Makasalanan ay isang pelikulang idirect ni Benedict Vique at ipinalabas ngayong April 19, 2025. Tampok dito sina David Licauco at Sanya Lopez kasama sina Charis Solomon, Betong Sumaya at Yuen Micael. Ang pelikula ay isang dark comedy na sumusuri sa mga isyong panlipunan sa pamamagitan ng satirikong lente. So, pinalabas na po ay nilabasan na GMA Sparkle, yung kanila pong teaser. Parang ang kanya pong background ng stories that itong si Mr. David Licauco ay ipinadala sa isang lugar kung saan meron pong iba't ibang klase ng tao na nagkukumit ng scene. Marami ng mga pare ang ipinadala sa lugar na yon, pero parang hindi nagtatagumpay, umaalis kasi parang failed sila na maipalaganap na yung kabutihan dun sa lugar na yon. Kaya si David Licauco yung dinala sa lugar na yon para po may encounter niya iba't ibang mga tao doon na nagkukumit ng kasalanan. Kaya pala, ang title is Samahan ng Mga Makasalanan. So, paano kaya babaguhin ng isang David Licauco yung lugar na yon? Yun po yung pinaka-twist ng kwento. Ito po yung isang parang dark comedy, ganon. At yun po yung kaabang-abangan. So, punta na po kayo sa sinihan ngayong araw ng Sabado, April 19, 2025. And for that, narito naman ang ilan sa mga comment o reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, nahin natin si Miss Estrelita Godoy. Sabi niya, yeah, it's good to be true. A little hello and greetings is enough. As good, well-behaved person, Barbie even mad at someone. She tried to tell them, subtly yet efficiently, sometimes she's over. Think of the past but end up reminiscing the pain of relatively betrayal. She even tried to divert her attention to more productive things. She kept busy on running marathon, pilots tennis, and she once enabled to fun run for a cause. Go by the Barbie David. Explore, enjoy what was meant to be in love. Top 1 and bankable star. Yan. So, ganito kamahal naman si Estrelita Godoy ang Barda, And aside from that, sabi ni Miss Adoracion Ginto, kaya nga yung mga bashers na yan, tigilan na ang Barda. Hayaan nating mamahalin ni Barbie ang kanyang sarili ngayon. Unti-unti niyang nararamdaman na wala nang iniintindi. Pero, kasi parang sa mga pagkakataong ito, ini-enjoy ni Barbie at ni David Licauco yung kanilang pagiging single. Hindi naman porket single silang dalawa, ready na sila to have a relationship, diba? Hayaan natin na let's go with the flow. Sabi niya pa naman si Lolita, tama po kayo, ayaw nilang aminin kasi mababat sila. Ayun. So ito naman yung kanyang komento with regards to this. Marami kasi nagsasabi na parang kulang na lang talaga yung confession ni Barbie tsaka ni David na aminin
nila sa publiko that they are in a relationship. And sabi ni Bernie Dizon, naku Miss Barbie doll, huwag ibigay lahat ang feeling mo kay David, baka masaktan ka. Masaktan lang tayong lahat. According sa mga bashers, ayaw ka daw ng family ni David. Huwag ka lang too much fall in. Baka masaktan pati kami mga fans. Sala David don't listen to his family. So kaya nila nakuha at napulot tong balitang ito. Actually po, very supportive pa nga po yung family ni David kay Barbie, di ba? Kung matatandaan niyo, meron pong isang interview or guesting. Itong yung mami ni Mr. David, sinasabi niya na she really parang admire Barbie. Sabi ni Renz Espinosa, Miss Barbie, huwag kang maniwala ni David dahil hindi yung totoo na may pagtingin siya sa'yo. Maniwala, naramdaman ko, ginagamit ka lang niya. Dahil sikat ka, lumayo ka sa kanya, pabayaan mo siya kung sino ang kasama niya bilang partner. Tingnan natin kung mag-click ba sila sa mga fans. Ayun. So, ito naman yung kanyang comments with regard. Marami rin kasi talagang parang iniidolo nila Barbie alone lang. Diba? Meron din mag-David alone. Meron din naman talagang super strong na bar na talagang kanilang sinusuportahan. So, kahit sino pa yung sinusuportahan natin, ang pinaka the best thing na pwede natin gawin is hingaan lang natin, pero wag natin siraan yung iba para lang umangat yung isa, di ba? Sabi ni Miss Meng, yung ayaw nila kay Barbie, o di wag, ihanap nila ng ibang alab team si David. Ang pamilya ni David ang maghahanap. Di naman makikilala si David o Jack Roberto. Kaya kung si Barbie, wag nga silang kontrabida. Kung ayaw, di wag, dami nakapilang gusto makalab team, manligaw, makapagkaibigan kay Barbie. Kaya Barbie, please lang, wag ka nang pa-fall masyado kay David. Distansya ka na habang may panahon pa. Kaya ito yung parang do we have the right na parang makialam o magdesisyon para sa kanila? Parang, di ba? Sabi ni Miss Helen, ang dami pang nagkandara pa kay Barbie, maganda at may pera. Hindi niya kailangan ng mayaman. Yung mapagmahal na lang ang totoo sa kanya. Ang dami dyan. Mayaman at gwapo na magkakagusto kay Barbie. Ayun. So, ito yung kanyang komento with regards to this, ano. So, salamat po ha sa inyong mga comments. And another comments. So, meron pang bago nagkomento dyan na parang sinasabi nila na marami talagang anti-David, ano. So, kaya natin si David at si Barbie ang mag-decide. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!